Good morning, it's me, in the New Zealand. Maaga pa nga ako nito kila kumare dahil nag-text siya sa akin na meron daw siyang pang-almusal. Kaya naman talagang sumugod nga agad kami dito ni Mateo. Dala-dala ko pa nga itong aking kare-kare. Nagbigay nga din siya dito ng alamang. Tinan nyo naman, nabahin pa ako dyan. Pumasok sa ilong. Ba naman pumasok sa ilong ko ang amoy ng alamang at nagsimula na nga akong kumain dito. May pakapi pa nga si kumare at pagkatapos naman eto, nigigigil talaga ako sa babaeng anak ng aking kumaring si Ate Grace. Biruin nyo naman, sana all magkababae. Out na lang kay mister na hindi ako mabigyan ng babae. Ko tuloy makita ang version ko ng pagkababae. Chariret nga ang lahing ibinibigay sa akin ni mister ay yung nagpapadami, puro lalaki. Dali nga lang ako nalingat ay itong mga batay binuksan na nga itong nakabakod na strawberry at gusto na nga pitasin. Biruin nyo naman, kapag talagang meron kang tanim, may meron kang aanihin. Ang tuwa na naman ang batang mahilig sa strawberry at eto nga na nakapitas pa kami. Nugasan na rin. Saan kaya dito sa Christchurch, New Zealand ang merong strawberry farm? Nang maidala ko nga itong batang mahilig sa strawberry, tinikman ko na nga din at ang sarap nga. Nga medyo maasim-asim, abay naman ay talagang panalo. Nakita ko nga itong batang ito ay nagtatampo sa kalaro. Tinanong nyo naman ang away bata, pati inanay nadamay pa. Buti na lang kako, sabi ko dito ay buti na lang yung mga isda hindi nag-aaway, sila nagkakasakitan. Niyakag ko na nga si Mateong umuwi at eto nga, diba, bati na sila. Talaga naman ang away bata ay napakabilis lang mawala, pero yung away ng mga matatanda, aba naman ay ilang taon na ay hindi pa rin napagpatawad. Aba naman ay baguhin na ang mga ugali. Nangako kila kumare, talaga namang hindi pa nasihan ang aming dalaga. Nagbabay pa nga sa may bintana. Tapos nga namin makalis kila kumare, hinatid ko na nga itong isang anak ng aking kasister dahil nga pinauwi galing sa school. Lang nga din ang bahay nila dito sa may traffic light, kaya naman dito ko na nga din siya itinigil. Yung nanay niya naghihintay na nga lang din sa bahay. Kasi kapag may sakit ka lang or meron ko nararamdaman, pinapauwi ka talaga sa bahay. Pagkatapos naman nung namahatid namin doon, ay eto na nga, pumunta kami ni Mateo sa Pack and Save. Naman tong batang ito, tuwang-tuwa nga pag nakakapunta dito. Dahil nga, ang ganap lang namin na lagi sa umaga, bahay, school, trabaho. Minsan na nga lang kami nakakapunta dito sa mall at eto nga, may pagbili pa naman ulit ako ng strawberry dito. Nga namin to sila kabayan. Sabi ko nga, kumaway-kaway na nga sa aking vlog. Nood nga daw sila, lalong-lalo na ito si Madam. Dararating nga lang galing sa Pilipinas. Paalam na nga din kami dyan at eto nga si Mateo. Pagkita ko, aba naman kinain na nga yung strawberry. Nakakatuwa lang at nakakataba ng puso na may marong tayong mga kababayan na na-appreciate yung ating mga vlogs. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa Inday Mimay ng New Zealand. Hindi dahil sa inyong mga sumusuporta hindi ko mararating yung ganitong stage. Na kahit sobrang busy ko sa buhay, busy ako sa trabaho, busy ako sa pamilya, talagang ginagawa ko ng paraan para mapakita ko yung buhay namin dito sa New Zealand. Nga dito sa abroad ay hindi naman talaga napakadali ang buhay. Kailangan mo talagang dumoble kayo. This stage talaga ng buhay ko ay talaga namang napaka-busy ko dahil nga sobrang busy ko din sa trabaho. Bayin mo pa ang pag-aaral, pagiging nanay, housewife, diba, saan ka pa? Ano lang din talaga at katuwang ko nga si Mr. sa pag-aalaga ng mga bata kapag may pasok ako ng Sabado at Linggo. Opo, Sabado at Linggo, wala pa ring tigil. Pasok ko ngayon sa trabaho ay 5 beses sa isang linggo. 2 araw ko naman is yung may pasok nga ako sa school, diba, talagang loaded ang aking schedule. Na kahit meron akong kaunting time na magpagpahinga, hindi ko nga yun ginagawa at binibigay ko na nga lang sa mga bata. Ay pasyal sila, maibanding sila para pagdating ng araw ay meron silang memories na babalik-balikan. Siyempre, tayong mga magulang. Kung nga ginawa din itong vlog na ito para naman kumita lamang. Ang ginawa kong purpose nito talaga is yung may memories ako para sa mga bata. Pag matanda na nga tayo, meron tayong mga video na ganito dahil nga high-tech ang teknolohiya na ngayon. Memories with your loved ones ba guys, diba? Dahil nga talagang life is too short, gawin na natin the best para sa ating mga pamilya. Gawin natin the best lalo na sa ating mga anak. Lalo na makapag-inspired na rin ng ibang tao. Nandito nga pala ako sa school
school ng kuya ko. Sunduin ko nga sila. Magkuya nga ang akong trabaho. Ako nga ang nagsusundo sa mga ito. Nga ang schedule ko sa trabaho is Friday to Tuesday ang pasok ko. Kaya talagang hagi pati yung Sabado at Linggo. Pauwi na nga kami nito ng bahay. Na nga agad yung kinuha ni Mateo kanina na pagkain. Nakakatuwa nga lang talaga dito sa school. Talaga namang merong mga pagkain. Tinan nyo naman ang laki na nga ni Kuya Daniel. At nakakatuwa nga lang din talagang gagabayan ka dito sa paglalakad mo sa kalye. Talagang yung mga sasakyan dito yung mga disiplinado. At pag-uwi nga namin ng bahay, eto nga pinabuksan na ni Mateo yung pinili namin pirero. Bibigyan ko nga lang din sila dyan ng tigtatatlo dahil nga I love you. Mahal ko itong mga anak ko na ito. Kahit ako hindi perfectong parents, talaga namang mahal na mahal ko yung mga anak ko. Ayaw ko nga din yung silang nagkakasak. Mayok pa nga ako dito at nagluto na nga din pala ako ng ulam. Nga kami ni Mateo kanina doon sa packing save nitong salmon. Sabi ko nga kay Mr. kung anong ulam dahil nga yung mga pinamili ko nung nakaraan sa may Mad Butcher puro karne. At nang makaluto naman ako pinakain ko na nga din yung mga bata at magdadali-dali na ako at may pasok. Maya-maya nga lang din at tumawag nga itong aking kaklase na traffic daw. Bilisan nga daw namin dahil alas 4 na. Eto nga nag-ayos na nga ako ng sarili ko at sinundo ko nga din itong kaklase ko na si Sister Annabel. Ay bago nga kami nakapasok, naubusan pa nga ng gasolina kaya nagpagasolina muna nga kami dito. Ito naman gasolinahan na napuntahan ko. Naman ang tagal bago lumabas yung gasolina. Late na nga. O tingnan nyo naman yung traffic. Dahil nga ang cost ng traffic, ayun pala may ginagawa kalsada. Dito na nga kami sa school kaya naman pumasok na nga agad kami sa loob dahil nga late na nga din kami. Sisimula na nga ang klase nito at ito nga nagsimula na nga mag-ritual yung aming tutor. Eto, meron nga mga pangapangalan namin dyan at inilagay nga kung mabait ba daw kami sa klase at eto nga ang natanggap ko. Tuwa nga lang din at talaga namang na-appreciate din nila yung pagbablog ko. Hindi nga lang daw maintindihan ng mga kaklase ko dahil nga Tagalog nga daw ang lita ko. Gusto kasi nila din maintindihan yung mga sinasabi ko dito pero kahit ganun ay na-appreciate pa rin nga nila yung pagbablog ko. Tapos naman nun, eto nga meron kami ditong mga activity pa na kailangan nga tapusin. Pa-demonstrate nga sa amin kung paano nga daw kami magpalit o paano nga daw ang procedure ng pagpapalit at yung matanda ay hindi na nga nakakabangon. Matapos na ngang mapalitan ng kaklase namin itong si Sky, naman ay magbe-break na nga kami dito. Kaya nga pala ang pangalan ng mannequin na dinedemohan namin na yun at may ilan-ilan nga dito na mga kabayan. Pasok nga daw sila dito as electrical engineering. O diba meron din palang engineering dito sa aming school. Vocational school nga lang ito pero tingnan nyo naman may engineering din pala dito o automotive o kaya naman mga HRM na course. Makatapos na nga ang aming break ay eto may sinet nga yung tutor namin na movie para panoodin namin. Eto nga yung mga testimony ng ilang mga resident na naalagaan dito. Transition nga nandito na nga ako sa bahay at nakita ko nga itong dalawa na ito yung nagkukulitan pa sabi ko yung matulog na. Napaupo na nga ako sa kama dahil nga tulog na yung mag-ama at eto nga gumagawa nga ako dito ng video at nag-e-edit na. Opo, ako lang nga din po ang videographer at ang editor ng aking mga vlogs. Kaya naman pagpasensyahan nyo na kung hindi minsan may maganda at minsan may pangit na kuha. Ang sariling sikap ang mga ganitong pagkakataong trabaho. O siya, hanggang dito na lang at salamat sa walang sawa nyong suporta. God bless you all and have a good day. Enjoy the rest of your day.